O mga kabunyog, ngayon ay nagsisimula ng interviewin ang mga aplikante, mga applicants. Actually, 17 silang lahat. Ini-interview na ngayon, simula ngayon. 4 na araw po yan na interviews. July 30, July 31, August 1, saka August 4. Yan po yung schedule ng interview sa mga applicants. Mayroon pong 17, lahat-lahat na aplikante ng pagka-ombudsman. Nangunguna po dyan, ang pinakakilala dyan, ang kasalukuyang Secretary of Justice na si Boying Rimulya na gustong maging ombudsman. Ang isa pa, kilala si dating BIR Commissioner nung panahon ni Pinoy, si Attorney Kim Jacinto Henares. Ang isa pa ay dating COA Chairperson, si Michael Aguinaldo. Yan yung mga pinakakilalang mga aplikante sa pagka ombudsman. Gayun din si Associate Justice Samuel Garland, si Jason Rodinas, isang RTC judge, si Associate Justice Michael Mosque ng Sandigan Bayan, si Beda Epres, si HR Commissioner, si Associate Justice Bautista Corpin, Court of Appeals, si Deputy Executive Secretary Lisa Logan sa Office of the President, si Undersecretary Romeo Benitez ng DILG, Felix Reyes, PCSO Chairperson, si Associate Justice Stephen Cruz, Court of Appeals, si Associate Justice Mario Lopez, retired ng Supreme Court, Attorney Melvin Matibag, PDP Laban Secretary General, Presiding Justice Geraldine Icong, Sandigan Bayan, si Judge Benjamin Turgano, RTC, at si Attorney Johnny Caroche, Private Law Practitioner. Ito yung mga nag-a-apply. I-interviewin sila ng Judicial and Bar Council. 4 na araw yung naka-schedule na interview. July 30, July 31, August 1 at August 4. Ngayon, napaka-importante itong pagpapalit na ito ng ombudsman kasi tapos na si Martires. Tapos na ang termino niyan itong July 27. Ang ombudsman kasi fixed ang term niyan, 7 years. 7 years. Napaka-importante ng ombudsman kasi yung mga kaso na isasampa sa mga tiwaling opisyal, mga corruption, plunder, diyan yan sinasampa sa ombudsman. At ang ombudsman ang nagpa-file niyan sa mga RTC, sa Sandigan Bayan. Kaya yung sa paglaban sa korupsyon na isang pangunahing problema ng ating bayan, may napakalaking papel diyan itong ombudsman. Kaya nga si Pinoy, matatandaan natin si Pinoy nung naupo siya nung 2010, naging presidente siya. Ang programa niya, Daang Matuwid. Pag upo niya, nang makita niya na ang ombudsman ay hindi niya maaasahan, si Merceditas Gutierrez, tao ni Gloria, pina-impeach niya si Merceditas kasi walang silbi. Paano matutupad niyang kanyang plataforma ng anti-corruption, Daang Matuwid, kung hindi siya makapagsampa ng kaso kasi ang ombudsman na inaasahan niya magsasampa ng kaso ay kakampi ni Gloria. Kaya ang ginawa talaga ni Pinoy noon, ginawa nila ng paraan na ma-impeach si Merceditas Gutierrez. Ngayon, na-impeach naman sa Kamara. Pagdating sa Senado, hindi pa nagsisimula ang trial, nag-resign na lang si Merceditas kasi alam niyang mapapahiya siya sa trial. Ganon din naman si Corona. Nung nakita ni Pinoy na ang Chief Justice ay tao rin ni Gloria, si Corona, talagang pinursige ni Pinoy na ma-impeach din si Corona. Kaya kailangan talaga sa mga paglaban sa korupsyon, kailangan ang Supreme Court, ang Ombudsman, kailangan anti-corruption din. Kaya nung matanggal si Merceditas bilang Ombudsman, ang inilagay ni Pinoy si Conchita Carpio Morales. Yun, magaling yun. Yan yung mga nagkaso sa PDAP scam kay Revilla, kay Jinggoy, saka kay Enrile. Yan din yung nagkaso kay Napoles, yan yung nagkaso kay Gloria. Si Conchita Carpio Morales, magaling. Kaya lang nung panahon ni Duterte,
ang pumalit na ombudsman pagkatapos ni Conchito Carpio Morales ay si Martires. Maraming na-frustrate sa panahon ni Martires. Nakakahiya ang ombudsman sa panahon ni Martires. Sa halip na siyang maghabol sa mga korap, siya pa ang nagprotekta sa mga korap. Halimbawa, yung pinalabas ni Martires na order na hindi pwedeng ilabas ang SALN ng isang opisyal hanggat wala siyang pagpayag. Ano yun? Pabor yan doon sa opisyal na sa madaling sabi, mas naprotektahan pa ni Martires yung mga korap na opisyal. Kahit si Duterte, naprotektahan ni Martires. Kaya na-frustrate ng marami sa panahon ni Martires. Kaya ngayon, gusto nila makabalik ang isang ombudsman na totoong anti-corruption. So ngayon, magpipili na si PBBM ng bagong ombudsman. Ini-interview na ng Judicial and Bar Council. Ang JBC ay importante kasi itong JBC, yan ang nag-i-screen ng mga aplikante. Kasi sa ombudsman na mag-a-apply ka so ito nga, may 17 ngang aplikante. I-interviewin yan isa-isa. Mula dyan sa 17 na yan, pipili dyan ng tatlo sa shortlist. Ibibigay ang napili na yan ng Judicial and Bar Council sa presidente. Pipili ang presidente doon. Panahon ni Pinoy, yung unang listahan ng sinabmit ng ombudsman, hindi nagustuhan ni Pinoy. Nireject niya yon. Uli ng bagong lista. Kaya ang presidente talaga dyan ang makapangyarihan. Sana maayos ang mapili ng presidente. Ang una, may mga nagsasabi, tama yan si Boying Rimulya. Mayroon din nagsasabi, hindi, si Kim Henares. Ayan. Mayroon din nagsasabing si Aguinaldo. Ayan. Anyway, abangan natin. Sa ngayon, ang umaaktong ombudsman, nang umalis si Martires noong July 27, naglagay muna ng acting ombudsman. Habang hindi pa napipili yung talagang permanenteng ombudsman. Ang mapipiling ombudsman ngayon ay 7 years din ang termino. So, yan yung natin. Abangan natin kung sino ang magiging sunod na ombudsman. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.